Dahil wala tayong ulam mga kalola, magtorta na lang daw tayo ng corn beef, sabi ni Apo. Gusto daw niya ng tortang corn beef, yung para daw kinain niya sa school nung nagpipiding sila. So ayan, pagbigyan natin si Apo mga kalola. Easy open kanto pero hindi ko mahila. Ayan oh. Lagyan ko lang siya ng kunting harina. Tsaka isang itlog para lang mabuo siya. Hindi ko nalalagyan ng mga sibuyas kasi wala akong available dito sa mga kalola. Lagyan natin ng ayan, gawin na natin 3 kutsara ng harina para mabuo. And then crack natin yung itlog. Diba? Parang magmukha lang siyang burger patty. Mababaw yata yung aking pinaghaluan. Ayan siya mga kalola, o nakikita nyo ba? Tapos lagyan natin ng pampalasa. Konti lang yung asin kasi alam ko maalat na yung ating corned beef. Tapos lagyan ko ng konting paminta powder. Mukhang namuo na yung ating paminta. Ayan. Tapos magprito na tayo mga kalola. Ganyan lang kasimple oh. Yung ating ulam. Yan yung available lang dito sa ating. Yung corned beef ay sa tindahan, tapos yung harina, itlog ay dito lang yan sa kusina, o diba? Yan. Haluin lang natin ng mabuti. Tapos magpainit na ako ng ating kawali. Para kasi busy ako sa aking pananahim mga kalola. Ako ay naghahabol ng pan-deliver ko bukas. Aray ko, init pa pala. Kasi pang yan sa aking pambili ng bigas. O diba? Hindi ko na ginagamit yung aking stove na kasi malakas sa karga. Ayan o, tinaas ko na yan doon. Kasi yung 5 kilos na tangke, 400. Tapos hindi umaabot ng isang buwan, samantalang ito 195 halos aabot siya ng isang buwan kasi dito ulam minsan dyan ng kanin. Pinagaano ko siya kaya dalawa yung aming kalan mga kalola. Ito yung inistock ko na dyan yung aking 5 kilos na tangke oh. Saka na lang pagka naisipan kong maglugaw-lugaw. Ito yung ating mantika. Gamitin ko na itong non-stick para hindi siya matakaw sa mantika. Saglit lang naman lutuin to mga kalola. Ayan o. Painitin lang natin ng bahagya. Saglit lang lutuin yan ating tortang corned beef. O diba? Pag nampasosyalon yung ating ulam. Pero sosyalon na rin yan kasi baka. O diba, nung araw sa probinsya, pag ganyan ang ulam namin, proud na kami, lalo pag sardinas. Nako, sarap-sarap na ng aming, sa aming kapitbahay. Pagkukwento na namin na ganun ang ulam namin. Kasi nung araw sa amin, pag yung ulam ay binibili, masarap sa amin yan. Kasi sa probinsya, di ba, may kanya-kanyang alaga ng manok, baboy. Pag nagkatay, minsan alam niyo ba mga kalola, pag nagkatay yung lola namin ng baboy nun, yung pinakakarni nun, i-adobo sa sariling mantika. Walang toyo yun, asin lang. Tapos ilalagay sa burnay, tawag namin doon sa yung tawag dito, banga yata tawag dito naman sa Tagalog, pero sa amin sa Ilocano kasi burnay. Inaabot yan mga kalola ng buwan. Inuunti-unti nila na pangsahog-sahog sa mga gulay, ganun lang.
Kaya noon ang karne, pinagsasawaan namin yan kasi hindi namin binibili. Samantalang yung mga ganito dilata, bibilhin namin. Proud na proud kami pagka feeling namin mayaman na kami. Ganun yun. Kaya pag naalala ko ngayon mga kalola, natatawa ako. Nung araw, kaming mga bata, ngayon naman mga bata, ngayon pag ganyan ang ulam, nagmumuryot pa sila. Gusto nila karne o ano. So, ayan, napapahaba yung ating kwentuhan mga kalola, pero totoo talaga yung aking kinukwento sa inyo. Pag napanood to ng mga kabataan, yung mga kaano ko sa probinsya nung araw, baka maalala din nila at matawa din sila sa aming. Lalo na pag sardinas ang ulam, naku, halos ipangpabango na namin yung lansa ng sardinas. Para maamoy lang ng kapitbahay namin na sardinas yung aming ulam. Oh. Kaya, proud na proud kami noon pag ganito na yung mga ulam namin. O, diba? Laking pagkakaiba sa buhay probinsya. Doon, puro sariwa. Pag gusto mo ng manok, magkatay ka lang. Pag gusto mo ng baboy, magkatay ka lang. O, diba? One to sawa. So, ayan, maluluto na yung ating ulam for today. Tapos, kakain na rin kami ni Apo. So, ayan lang muna mga kalola, ang update for today's video. Tortang sardinas. Love you all. Thank you for watching and love you all. Bye-bye. See you again in our next vlog mga kalola.